Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon po ay Martes at tayo ay napapatuloy sa tinatawag nating karaniwang panahon. Sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Sa panahong ito na kung saan ang success ng isang tao ay ibinabatay sa kanyang mga naipupundar, no? Yung mga achievements, kung siya ba ay mayroon ng bahay at lupa, hindi lang isa, kundi 2, 3, 5, paramihan. Ganyan sinusukat ang pagiging successful ng isang tao, no, higit pa sa mayroon. Kaya lang yung problema ay hindi natin nahanap yung contentment, yung bang mayroon na pero gusto mo pa rin magkaroon ng magkaroon. So ilan nga ba sa atin ang nandoon na sa punto ng kanilang buhay na sinasabing okay na ako. Wala na akong hihilingin pa sa Diyos. Okay na ako. At sa ating pong Ebanghelyo, isang matinding hamon ang ipinapaalala sa atin, no, na kung saan ito yung mga unang mga karanasan ng mga alagad ng iwan nila, no, dahil kapag tinawag sila ng Diyos o noong mga panahon na tinawag sila ng Diyos, sila ay may mga trabaho, sila ay may mga pamilya, pero nang sabihan sila ni Jesus sa sumunod sa akin, iniwan nila ang lahat ng ito at sumunod kay Kristo. Kaya nararapat lang o sabihin nating tama naman ang tanong ni Pedro, ano naman ang mapapala namin ngayong iniwan namin ang lahat. Hindi naman ito basta wala lang para sa Diyos, sa mga taong kayang iwan ang lahat para sumunod sa Kanya, ay meron din namang naghihintay na gantimpala. Kung tutusin, yung sinabi dito ng mga iniwan niya o iniwan ng mga alagad, ay ibabalik din naman ng Diyos. Sabi nga, di ba, sa Biblia din, ibabalik ito ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw. Kinakailangan lang talaga nating harapin yung takot natin na siyang pumipigil para lalo tayong makasunod sa Diyos. Dahil ang kabaliktaran ng takot ay pananampalataya. O ang isang taong may pananampalataya, kayang-kayang harapin ang takot. Kasi yung pag sinabi natin, paano na ako? Paano na yung pamilya ko? Lahat ng yung mga ganong tanong, kaya kahit na gusto mong sumunod sa Diyos, hindi mo ginagawa o hindi mo magawa dahil sa mga ganong mga iniisip o mga inaalala. So muli, sa tanong ni Pedro,
Ang sagot naman ni Jesus, sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kanina nabanggit ko, no? Nasa punto ba tayo o umabot na ba tayo sa punto na sinasabi nating okay na ako kasi naranasan mo ng magkaroon ng bahay at lupa, naranasan mo ng magkatrabaho, naranasan mo ng makapag-abroad, naranasan mo ng magkaroon ng laman ang iyong bank account, naranasan mo na yung mga gusto mo at pinapangarap mo. Sa ngayon ba, okay ka na ba? O you want more? Okay ka na ba? O gusto mo pa rin, Lord, pahabain mo pa ang aking buhay kasi marami pa akong gustong gawin, marami pa akong gustong marating. So, kailan natin ito iiwanan at kailan mo ito isusuko para masabi mong, Lord, okay na ako, handa na akong sumunod sa iyo. Amen.